Kahandaan ang bibigay sa iyo ng kaligtasan. Alam mo ba na ang lasa ay isa sa pinakapanganib na sakuna? Sa isang bigla, maaari itong burahin ang mga kabahayan, lansangan at buhay ng tao. Ito ang maaaring sanhi ng pagbuo ng lupa o landslide. Una, patuloy na pag-ulan o pagbaha. Ikadalawa, pagyundol o pagyanig ng lupa. Ikatatlo, pagpuputol ng mga puno o deforestation. At ang ikaapat ay maling konstruksyon sa paanan ng bundok. Ang pagbuo ng lupa ay maaaring mangyari ng biglaan, ngunit kadalasan ay nagbibigay ito ng babala katulad ng araw-araw na pag-ulan. Sa panahon ng pagbuo ng lupa, ang iyong magarang prioridad ay ang makaalis sa landas ng pagbuo ng lupa. Kung nasa loob ka naman ng iyong bahay, ay manatili sa pataas sa parte ng iyong bahay. Kung nasa labas ka naman, ay iwasan ang mga puno at linya ng kuryente. Ang landslide o ang pagbuo ng mga bato ay nailalarawan sa mabilis at pababang paggalaw ng mga bato mula sa bangin o matatalik na dalos-dos. Ang ilan sa mga nagpapahudyok ng rock landslide ay ang pabago-bago ng panahon o panunuot, ang siklo ng pagyayelo, pagkatunaw, pagbaha ng tubig, at pagbago ng kemikal ng panahon ay maaaring makapagbahina o makapagpaluwag sa mga bato. Ito ang mga dapat alamin, gawin at bantayan bago ang landslide. Una, alamin kung landslide prone ang inyong lugar, tulad ng mga gilid ng bundok, tabing ilog o matarik na dalisdis. Pangalawa, obserbahan ang mga sinyalis ng landslide tulad ng bitak sa lupa, pagkakiling ng mga puno o poste, pagbabago sa daloy ng tubig, pagbuo ng bato o lupa, o tunog ng lagitik o ubo mula sa lupa. Ito ang mga dapat gawin kapag may landslide o pagbuo ng lupa. Una, umiwas sa tabing bundok, bangin, gilid ng ilog, o gumugong lupa. Ikalawa, iwasan tumayo sa paanan ng bundok o kung saan ang direksyon ng gumugong lupa. Ikatatlo, tulungan ng mga bata, matatanda, at may kapansanan sa mabilis na paglikas. At ang ikaapat ay gumamit ng whistle o sumigaw ng malakas kapag ikaw ay naipit o hindi makagalaw upang marinigan ng mga rescuer. Ito ang mga dapat gawin pagkatapos ng landslide. Una, tiyakin ang kaligtasan ng pamilya. Suriin kung may nasugatan at tumawag ng tulong medikal kung kinakailangan. Pangalawa, ipaalam sa otoridad. Ibigay ang impormasyon sa barangay, BFP o MDRMO. Pangatlo, mag-ingat sa paligid. Iwasan ang pandik, lumubong lupa at mga silang linya ng kuryente at tubig. In 2024, a portion of the municipality of Tiboli was affected by landslide, and 64 families received shelter assistance while 24 farmers received aid for crop damage. In 2025, from January to July, some areas in the municipality of Tiboli were affected by landslide due to heavy rainfall, resulting in 15 families receiving shelter assistance and 8 farmers receiving aid for crop damage. The local government of Tiboli has undertaken prevention and mitigation initiatives through the MDRM Council, allocating 5.5 million pesos for intervention and 1.2 million pesos for capacity development.